Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ngayon ay nasa banal na buwan ng Muharram, nakabilang sa 4 na mga buwan na itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala na banal. Nang mabubuting mga gawain dito ay pinakakamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pinakamasasama na mga gawain ay ang masasamang mga gawain din na ginagawa sa mga buwan na ito. Kaya marapat lamang para sa sinumang mananampalataya na pahalagahan niya ang mga buwan na ito katulad ng pagpapahalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito rin ang buwan na nakikilala sa pinakamainam na pag-aayuno sa buong taon pagkatapos ng Ramadan. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Afdalus siyami ba'da Ramadana syahrullahil Muharram." Ang pinakamainam na mga pag-aayuno pagkatapos ng buwan ng Ramadan ay ang buwan ni Allah, ang buwan ng Muharram. Gayun din, nalalaman natin ang gantimpala nga sa pag-aayuno sa ika-10 na araw ng Dhul-Hijjah na siyang nakikilala bilang Ashura na mangyayari bukas, insyaallah, na ngayon nga ang ika-9 na araw, yukaffirus sanatul madiyah, na ito insyaallah, ang gantimpala nito ay ang kapatawaran sa ating mga kasalanan sa nakalipas na taon. Subalit yun nga, isinabatas ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinakamainam na pag-ayunuhan kasama ang mga araw bago ito at pagkatapos nito, nang sa gayon ay magiging kaiba tayo sa mga Hudyo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pag-aayuno sa araw ng Ashura at ang paggunita sa mga kaganapan sa mga araw na ito ay bumabalik pa sa mga nangyari noong panahon ni Musa alayhis salam, bilang pasasalamat natin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakaligtas niya sa angkan ng Israel sa pamumuno ni Musa alayhis salam. Nang araw na ito ay araw na dakila rin para sa mga Hudyo, subalit tayo nga, ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay pinakakarapat dapat kay Musa alayhis salam kaysa sa sinuman sa mga tao sa buong mundo, lalong-lalo na sa mga hindi mananampalatayang Hudyo. Kaya marapat lamang para sa atin na pahalagahan ang Ashura kaysa sa ano pa mang pagpapahalaga ng sinuman sa mundong ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kwento ni Musa alayhis salam ay nababanggit sa Quran unang-una at kahit sa naunang mga kasulatan. At tunay na nababanggit pa nga sa mga naunang mga kasulatan ng bakas ng mga pangaral o mga kasaysayan ng nangyari kay Musa alayhis salam at sa angkan ng Israel. Na sa mga kwento na ito ay mababanaag ang bakas kung paanong pinagtagumpay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang katotohanan at mapangibabawan nito ang kamalian. Ng kwento na ito at kasaysayan ng Ashura ay nagbibigay sa mga mananampalataya insyaallah ng inspirasyon na sila ay maging matiisin sa anumang kanilang dinadanas, lalong-lalo na mula sa mga taong mapang-api at iba't iba pang mga pagsubok sa kanilang buhay. Makikita natin sa kwento na ito ng angkan ng Israel sa pamumuno ni Musa alayhis salam na ang kamalian ay walang kakayanan kailanman na patalo ang katotohanan. Maaring sa ilang panahon, ang kamalian ay mangingibabaw sa katotohanan sa pamagitan ng pagbabalat kayo. Subalit bandang huli, wal aqibatu lil muttaqin. Ang huling hantungan, ang kahihinatnan ng lahat ng bagay ay para sa mga mananampalataya dahil ang tagumpay ay ipinangako ni Allah sa mga mananampalataya lamang. Na maaaring mangyari ang tagumpay na ito dito pa lamang sa mundo, at kung hindi man dito sa mundo, ay tiyak na mangyayari ito sa kabilang buhay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay magsisiwalat sa lahat ng mga inililihim, at si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang maghahatol na siyang pinaka nakababatid sa lahat at siyang pinaka maalam at makatarungan sa lahat. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kwento ng Ashura ay ang tagumpay ng angkan ng Israel sa pamumuno ni Musa alayhis salam na sila ay inaapi ni Paraon at ng kanyang hukbo at ng kanyang pamahalaan. Na pinapatay nila ang kanilang mga kalalakihan at inaalipin ang kanilang mga kababaihan. Subalit si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang perpektong pagpaplano at pagtatakda, maaring ang mangyayari na pahihintulutan niya na mangyayari ang ilang mga kasamaan sa mga mananampalataya upang bandang huli ay makilala niya kung sino ang magiging matatag sa pananampalataya at sino ang magagantimpalaan ng malaking gantimpala sa kanilang pagtitiis sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Kaya nga, sa pamagitan ng kwento na ito ng angkan ng Israel, sa pamumuno ni Musa alayhis salam at ang kanilang tagumpay sa Ashura, ay marapat na kumuha ang mga mananampalataya ng aral ng tagumpay bandang huli ay para sa mga mananampalataya lamang at hindi sa sino man na sumusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. May kita natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam sa kwento ng angkan ng Israel sa pamumuno ni Musa alayhis salam kung paanong si Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong kumpletong pagmamaniobra o kaya'y pamamahala sa lahat ng mangyayari sa kanyang mga nilikha. Kabilang sa ating mga pinananampalatayanan ang pagtatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kadar ni Allah subhanahu wa ta'ala ay umiiral sa 4 na haligi. Unang-una, sa kaalaman ni Allah. At mula sa mga nalaman ni Allah ay pipili siya ng mga magugustuhan niya. At mula sa mga magugustuhan ni Allah, itatala niya ito sa Allahul Mahfud. At panghuli, lilikhain niya ang kanyang mga nilikha upang tuparin na lamang ang kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na makikita natin sa kasaysayan ng angkan ng Israel sa pamumuno ni Musa alayhis salam kung paano sa umpisa pa lamang si Musa alayhis salam ay nakaligtas mula sa pagtatangka ni Paraon na ipapatay ang lahat ng mga bagong silang na sanggol ng angkan ng Israel. At ang pagkakaligtas niya rito ay hindi ordinaryong pagkakaligtas. Dahil si Musa alayhis salam ay napulot ng pamilya ni Paraon, inampon ng pamilya ni Paraon, pinangalagaan, pinag-aral, pinalaki na tulad ng kanilang sariling anak. Na siya, si Musa alayhis salam ay naging malakas sa pangunguna o sa pangangalaga ng kalaban ng kanyang angkan. Na tunay na walang sino man ang makakagawa ng ganitong pakana, walang sino man ang makakagawa ng ganitong plano, liban na lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya walang sino man sa atin ang maaring mag-aakala na siya ay mayroong kumpletong kapangyarihan sa pagpaplano. Dahil tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay mas maalam sa pagpaplano. Kaya kung meron tayong pinaplano, manalig tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala unang-una sa pagtitiyak na ang plano na ito ay matuwid, nang sa gayon ito ay gagabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah. At gayon nga sa paglaki ni Musa alayhis salam, nakita natin ang iba't ibang mga pinagdaanan niya, katulad ng pagkakapatay na hindi niya sinasadya, ang kanyang pagtakas patungong Madyan, ang kanyang pagkakasawa at pagkakaroon ng mga anak, at tuluyang pagbabalik sa Egypt bilang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, na lahat ay nangyari bilang plano ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na bandang huli nga sa kanilang paghaharap, ipinatawag pa ni Paraon ang kanyang mga salamangkero at muli pinaigting ang pagpapapatay sa mga kalalakihan ng angkan ng Israel at pang-aalipin sa kanilang kababaihan. Subalit, natalo pa rin si Paraon kalaunan. Na dito makikita natin, natalo si Paraon at nanalo ang mga mananampalataya at ang kanyang hukbo sa kapangyarihan lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Patunay ng sino mang inaapi sa lupa, kahit walang kakampi o sino mang tutulong sa kanila, ay tunay na ang kakampi nila ay si Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sino mang mapang-api sa lupa na maaring makakakuha ng lahat ng kakampi at lahat ng suporta, ay tunay na hindi magwawagi kung hindi niya kakampi si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagtatagumpay na ito ng angkan ng Israel sa pamumuno ni Musa alayhis salam sa 10 araw ng buwan ng Muharram na dinadakila ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay marapat din natin dakilain, insyaallah. Kaya nga ito ay ating pinag-aayunuhan, alhamdulillah, bilang pagpapakita ng ating pagpapahala, ng ating na pinahalagahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakaraming mga aral na makukuha mula sa kasaysayan ng angkan ng Israel sa pamumuno ni Musa alayhis salam sa panahon ng pagkapaligtas sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala mula kay Paraon sa mga kaganapan sa Ashura. Subalit mayroong karugtong ang kasaysayan ito. Karugtong na mahalaga rin ang aral na makukuha. Maaari natin masabi na kabilang
Subhanahu wa Ta'ala para sa kanila na kanilang magiging tahanan. Habang sila'y naglalakbay, biniyayaan sila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa daan ng manna na pagkain na mula sa langit at binigyan sila ni Allah ng salwa, mga ibon na maliliit na magaling nilang nahuli upang gawing pagkain. At syempre, hindi sila pinabayaan ni Allah sa pagkakuhaw. Pinagbukan ni Allah para sa kanila ang tubig mula sa mga bato. Pero bandang huli, sila ay sumamba sa isang gintong baka na binuo lamang nila, isang Diyos-Diyosan na inimbento lamang nila sa pamumuno ng isang masamang tao na nagngangalang As-Sabi na nagsinungaling pa. Na sinasabi niya na ang baka na ito na kanilang binuo ay ang siyang Diyos ni Musa alayhis salam, subalit ang kalimot lamang si Musa alayhis salam. Ngayon ang pinabatid ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay Musa alayhis salam ang nangyari sa kanyang nasyon nang siya ay umalis at nakipag-usap kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa isang timbalan. Faraja Musa ila qawmihi gadbana asifa. Bumalik si Musa alayhis salam sa kanyang nasyon, nagalit at malungkot. Qala ya qawmi, alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana wa aking nasyon, nilibad na nga po sa inyo ng Panginoon na magandang pangako. Afatala alaykum al-ahdu am aradtum an yahilla alaykum kadaban ni rabbikum faqtalakum qawmihi. O aking nasyon, kayo ba ay naiinip sa katuparan ng mga pinangako sa inyo? Nais ba ninyo dumating sa inyo parusa ng inyong Panginoon, kaya binali ninyo ang pangako ninyo sa akin? At ang nagpira na ng kanyang Israel. O umaakhlak na mag-itak bimilkina, walakin na huminda awzarab bin zinatil qaw. Hindi namin binali ang pangako namin sa inyo na wala akong sasawanin, iba't kay Allah ng isa walang nakakala. Hindi namin ito binali sa sarili namin kagustuhan, subalit kami pinagpasan ng mga alahas ng angkan ng Ehipto, ng angkan ng Paraon. Pangadaknaha, pagkadali ka al-Kasabi. At ang mga alahas ng ito ay tinapon nila sa apoy upang malusaw. At si As-Sabi ay nagtapon din ng bakas ng alikabok mula sa yapak ng anghel o sa kanilang pagtakas mula sa Egypt. At naroon nga ang kanilang sinasamba na baka. Paakradalahong nijilan, jasadan na bukuha. Kasi As-Sabi ay bumuo ng isang dintong baka na mayroong katawan at ito ay mayroong tunog na mabaga at katulad ng tunog ng baka. Paqalu hada ilahum wa ilahu Musa fanasi. Sinabi, ito ang Diyos ninyo na siyang Diyos din ni Musa, pero si Musa alayhis salam ay nakalimutan. Afala yarawna alla yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum darban wala naf'a. Nakakapagtaka ang gawain nito ng kanyang Israel at tapos sila tiniligtas ni Allah. Hindi ba nila nakikita na ang baka na ito hindi makatulog sa kanila ng kahit na ano sa anong uri ng pananalita at wala itong taglay para sa kanila na anong pinsala o pakinabang. At yun nga, sinikap ni Harun alayhis salam na pigilan sila, subalit naghimagsik ang angkan ng Israel dapat kay Harun hanggang sa ito lang nabutan ni Harun at ni Musa alayhis salam. Hanggang sa ito lang nabutan ni Musa alayhis salam na kalagayan ng kanyang nasyon na kulang na lamang ay patay nila si Harun alayhis salam sa kanyang pagpigil sa kanila na gawin ang pangawalduman na pagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya nakita niya ang bagay nito at nakita niya ang dalawang panig na nakita niya ang sinasabi ni Harun alayhis salam at ang angkan ng Israel. Nalaman niya ang pinuno ng kaguluhan nito si As-Sabi, kaya tinanong niya, wala pa bakit mo kaya sabi? Anong ginawa mo? Anong masasabi mo? Anong katwiran mo o sabi? Sinabi niya si isang dalawang katwiran, wala basurtu bimalam ng surubihi. Sinabi niya, nakita ko hindi nila nakikita. Pakabad ko kabdatan min atal rasuli padabat ko hawa kadalika sawalan dinafsi. Kumuha ko ng isang takot na alikabok mula sa bakas ng yapak ng anghel at hinalo ko ito sa rebulto. Ito ang iniutos sa akin ng sarili. At sinabi ni Musa alayhis salam, wala fadhab fa inna laka fil hayati an takula lamisas wa inna laka maw'idan lan tukhlifu. Lumayas ka, tunay na ipinagda sa iyo sa buhay na ito ang
aking kasabihan na walang pakikipag-ugnayan sa iyo. Tunay na para sa iyo ang isang tipalan na hindi mo matatakasan. Ang tinutukoy dito ay matinding bakusa na naghihintay sa kanya. Mandur ilaha ka, ilaha ka lagi, darka alihi akiba. Tignan mo ang Diyos-Diyosan na ginawa mo, ay ikaw ay tayo na sumasamba rito. Nanuhatikan na mo, tiyak na susunugin namin ito. Tumma, nanansipan na mo kanyang milas pa. At ito ay aming durugin, ng durog na durog, at itatapon namin ito sa dagat bilang pagpapakita ito ng saysay ng pagsamba sa mga Diyos. Kaya mga kapatid sa pananampalataya Islam, ang pag-aalala natin sa mga naganap sa mga umma ay hindi lamang isang anyo ng paglilibang. Hindi natin pinag-aaralan ng kanilang mga buhay dahil ito ay pinagkukunan natin ng pagkalibang. Katulad ng kung paano nanonood ng mga tao ng pelikula, kung paano makikinig sila ng kanta. Tayo ay nag-aaral ng buhay ng sinaunang mga nasyon ng tayo kumuha mula sa kanila insyaAllah, ng aral mula sa kanilang mabubuting mga ginawa at mula sa manilang mga ginawa. Nang sa gayon, ang mabubuting ating gagayahin, tutularan at ang masasama